magsimula sa ating klase, maaari ba tayong tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Yoriji, pangunahan mo ang panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So ngayon mga bata, magandang umaga ulit sa inyo mga bata. Bago kayo umupo sa inyong upuan, nais ko muna kayong pulutin ninyo ang mga kalat sa nasa ilalim ng kainyong mga upuan. At pagkatapos, itapon ninyo ito sa basurahan at pagkatapos pwede na kayong umupo. Okay. So ngayon mga bata, may lumiban ba sa ating klase ngayon? Mabuti kung wala. So ngayon, sino ang makapagbibigay sa akin kung ano ang tinalakay natin kahapon? Ano nga ito? Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili. Tama. Bago tayo magsimula sa ating klase mga bata, may inihanda ako sa inyo na laro. Ang tawag nitong laro ay Sino ako o ano ang trabaho ko? May ipagpakita ako dito nga larawan at hulaan nyo ito kung ano ito o ano ang trabaho nila. Narito mga larawan mga bata, tingnan mo mabuti. Ito, ano ito? Ito ay isang mangingisda. Tama. Ito ang sila ang mga nanghuhuli ng isda. Pangalawa. Ano ito mga bata? Ano ito? Tama. Isa itong magsasaka. Sila ang nagtatanim sa ating mga kinakain kagaya ng bigas, mga palay, kulay at ano pa. At ito ang panghuli mga bata. Ano ito mga bata? Sila ang nagtitinda sa mga gulay, bigas o mga iba't ibang nasa palengke na mabibili natin. So, may natutunan ba kayo sa ating mga litrato mga bata? So ngayon, tapos na tayo sa una nating laro, meron pa akong inihanda sa inyo na pangalawang laro. Ito ay hulaan mo. Hulaan mo kung ano ito. Narito at meron akong mga picture na inihanda sa inyo mga bata at hulaan ninyo ito kung ano ito. Okay? Okay. Ano ito mga bata? Isa itong upuan at mesas. Bakit ito ang aking pinapakita sa inyo? Dahil sa paggawa ng kahoy, tayo ay makakabuo ng mesa at upuan. Meron pa mga bata. At ito, ano ito mga bata? Mga isda. Tama. Ito. Ano ito? Bigas, ang ating kinakain araw-araw. At ang panghuli ay ito. Ano ito mga bata? Isa itong tinapay. Tama. So, base sa ating mga laro mga bata, mayroon ba kayong natutunan kung ano ang ating tatalakayin ngayon? Mga bata, may katanungan ako. Ano ang napansin ninyo sa mga larawan ay pinakita ko? Okay, Yoriji? Yes, tama. Yan ay tungkol sa ating pangkabuhayan. Saan kaya nanggagaling ang mga ito? Nanggagaling ito sa mga tinanim natin sa kagaya ng pagsasaka na sa ating mga magulang. Yan. At pangatlo, sino-sino ang mga taong gumagawa, nagbibigay nito? Sila ang mga magsasaka. Sila ang nagbibigay nito at sila ang gumawa nito para mayroon tayong makain pang araw-araw. Pang-apat, bakit mahalaga na mayroon tayong mga trabaho sa ating komunidad? Ay dahil para hindi tayo magutom at para mayroon tayong makain araw-araw. At panghuli, base sa ating ginawang laro, mayroon na ba kayong idea kung ano ang paksa ang ating tatalakayin ngayon? Tama. Bago tayo magtatalakay sa ating tatalakayin ngayon mga bata, maaari ko munang basahin ang ating layunin or objectives learning.
So ngayon mga bata, kayong mga bata, pagkatapos ng klase ay naasahang may papaliwanag ang kahulugan at kahalagahan ng kabuhayan, nakakabuo ng maikling slogan o poster tungkol sa pagsuporta sa sariling produkto, napapahalagahan ang pagiging masipag at matiyaga sa pag-uunlad ng kabuhayan, at panghuli, mapamalas ang pagkikiisa at kooperasyon sa mga gawaing pangkat. So ngayon mga bata, ang ating tatalakayin ay tungkol sa ito, kabuhayan sa komunidad. Ito ang ating tatalakayin ngayon tungkol sa kabuhayan ng komunidad. Meron ba kayong mga idea mga bata kung ano ito? Ito ay tungkol sa mga magsasaka, mga gumagawa ng mga mesa at upuan at marami pang iba. Dahil ang ating talakayin ay tungkol sa kabuhayan kung paano tayo mabuhay sa komunidad. Una, ang mga kahulugan ng kabuhayan. Ang kabuhayan ay tumutukoy sa paraan ng paghahanap buhay o pagkakitaan ng mga tao upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan tulad ng pagkain, damit, tirahan at iba pa. So, ang kabuhayan mga bata ito ay mahalaga sa atin dahil kailangan nating mabuhay sa komunidad dahil ngayon kung wala tayong aanihin, wala tayong makakain. So kaya dapat mayroon tayong mga tinanim para may makain tayo sa future. So mga uri ng kabuhayan sa komunidad ay mayroong apat nga kahulugan o mga uri. So ang unang uri mga bata ay ang pagsasaka. Ang pagsasaka mga bata, sila ito ang nagtatanim ng mga palay, gulay, prutas at iba pang pagkain. Ang magsasaka sila ang gumagawa, sila ang nagtatanim sa mga ating kakainin araw-araw. At dahil sa kanila, mayroon tayong makakain sa araw-araw. Kagaya ng mga bigas, gulay at prutas at marami pang iba. Ang magsasaka ang gumawa dyan dahil sila ang nagtanim. Ang pangalawa mga bata, ang pangingisda, paghuli ng isda at iba pang yamang tubig. Ang pangingisda mga bata, sila ang nanghuli ng isda para meron tayong makain ng isda. Kung wala ang mga mangingisda, hindi tayo makakain ng isda kasi kasi walang nanghuli ng isda. Kaya mahalaga ang meron nga at dapat saludo tayo sa mga mangingisda nga tao dahil sila ang nanguhuli ng isda para mayroon tayong makain nga isda. Ang pangatlong mga bata ay paggawa o industriya. Paggawa ng kasangkapan, damit, pagkain at iba pa. Ito sila ang gumagawa ng lahat hindi sa tinutukoy ko lahat, pero sila ang gumagawa ng mga damit. Kagaya ng ating laro kanina, sila ang gumawa ng mga kahoy nga, lamesa at upuan. Ang mga industriya ang gumawa niyan. At ang nakadiferensya lang sa pagsasaka at sa paggawa mga bata, ang pagsasaka mga bata ay sila ang nagtatanim. At ang paggawa naman sila ang gumagawa kung ano ang ating masusuot ngayong araw o mga upuan nga ating ginagamit sa pagkainan at misa at iba pa nga mga bagay na ginagamit natin araw-araw. At ang panghuli mga bata ay ang serbisyo, pagtulong sa kapwa tulad ng pagiging doktor, guro, pulis at driver na marami pa iba. Ang pagserbisyo mga bata, hindi lang ito tumutukoy sa mga simpleng serbisyo. Ito ay mga serbisyo na nagpapahalaga sa ating komunidad. Kagaya ng doktor mga bata, ang doktor mga bata ay siya ang nagpapagaling sa ating mga kung meron tayong mga sakit. Kagaya at ito pa mga bata, ang pulis mga bata ay sila ang nagbabantay sa ating kalikasan o sa ating gobyerno at sila rin ang nagproprotekta sa ating kung meron mga kasangkapan nga nagulo sa ating komunidad. At ang driver mga bata, isa rin ito serbisyo dahil kung wala sila mga bata, hindi tayo makakarating sa ating paruntahan kasi walang driver at hindi tayo marunong mag-drive. Kaya saludo tayo sa mga nagsiservisyo sa anong tungkulin nila. So ngayon mga bata, tapos na tayo sa mga uri. Ano ang pang-apat na ating mga pang-uri mga bata? Ay ito ang pagsasaka, pangingisda, paggawa o industriya at pagserbisyo. Yan ang apat nga mga uri sa
kabuhayan ng komunidad. At ang tatalakayin naman natin ngayon mga bata ay tungkol sa kaugnayan ng yaman at kabuhayan. Kung maraming lupa at tinanim, ano ito mga bata? Ito ay ang pagsasaka dahil sila ang pagtatanim sa ating mga gulay, bigas, sila ang tinatawag na pagsasaka o magsasaka. At ang pangalawa mga bata, kung maraming puno at kahoy, ano ito mga bata? Ito ay paggawa ng mga papel. Dahil, hindi lang kaya papel, sila rin ang gumagawa ng ating kagaya ng mesa at upuan, mga kutsara, tinidor. Pwede din tayo makagawa sa kahoy. Dahil ang kahoy dahil ang kahoy mga bata, hindi lang ito gumagawa ng papel at marami pang kagamitan nga ating magagamit sa kahoy. Ang pangatlo mga bata ay kung malapit sa dagat o ilog. Ano ito mga bata? Isa itong pangingisda dahil tinutukoy natin ang dagat o ilog at dyan merong maraming isda mga bata, kaya tinatawag iyang pangingisda. At ang panghuli mga bata, kung maraming tao at negosyo, ano ito mga bata? Isa itong tindahan o serbisyo dahil negosyo ang tinatalakay natin mga bata. Sila ang mga nagtitinda sa mga prutas, bigas, gulay o ano pang mga mabibili natin sa tindahan dahil iyan ang kanilang negosyo mga bata. At ang epektibo ng mabuting kabuhayan mga bata ay natutulungan ang pangangailangan ng pamilya dahil mayroon tayong pangkabuhayan sa ating komunidad at mapaunlad ang mga ekonomiya sa komunidad at sa ating bansa mga bata. Iyan ang epekto sa ating kabuhayan sa komunidad. At ang panghuli mga bata, nagkaroon ng kapayapaan at kaayusan dahil sa sapat na kita sa mga tao. Kasi kung meron kang sapat na kita sa pang-araw-araw mga bata, matutugunan mo na ang kailangan ng ating mga pamilya. Kung meron tayong maliit na negosyo o ano man yan mga bata, kapag ito ay nagsusuporta sa inyong pagkabuhayan, ay ito ay malaking tulong at mapaunlad ang ating bansa at mapuan sa ating kaayusan. Mga bata, so ngayon, tapos na tayo sa ating tinatalakay. Meron na kayong natutunan sa ating tinatalakay ngayon dahil tungkol ito sa mga kabuhayan ng komunidad. Dapat we should appreciate the kabuhayan sa komunidad because if we don't have kabuhayan ng komunidad, magugutom tayo sa pang-araw-araw dahil wala tayong pangkabuhayan sa komunidad. Kaya kayong mga bata, huwag ninyong abusaran ang ating mga komunidad o maliitin ang mga nagsiserve ng mabuti sa ating paligid dahil iyan sila ay lumalaban ng patas. That's all mga bata. Meron ba kayong idea? So ngayon mga bata, tapos na tayo sa ating mga tinatalakay, mayroon kayong aktibidad na gagawin tungkol ito sa ating tinatalakay. Hahatiin ko kayo sa tatlong pangkat at kayo tatlong pangkat bibigyan ko ng gawain. Bawat pangkat mayroon lamang ng 10 minuto para sa paghahanda at 2 minuto para sa pagpresentar sa harap ng klase. Handa na ba kayo mga bata? Okay, hahatiin ko na kayo sa tatlong pangkat. 1, 2, 3. So, ang unang pangkat ay gagawin ninyo ay slogan. Bumuo ng maikling pangyarihang slogan. Dapat hindi ito malalampas ng 15 ka sentence na mahihikayan sa lahat ng tangkilikin at suportahan ang produkto at serbisyo ng
isang komunidad. At ang pangalawang pangkat mga bata, kayo ang gumawa ng poster o gumuhit ng isang poster na papakita sa iba't ibang uri ng kabuhayan o na hanap buhay na makikita sa inyong komunidad upang madaling makilala ang produkto. At ang panghuling grupo mga bata o ang pangkat ay gumawa kayo ng Community Action Plan. Nagsasalita ng tatlong konsektong hakbang o paraan na maaaring gawin ng mga kabataan upang matulungan ang pag-unlad ng kabuhayan sa loob ng paaralan o komunidad. Meron lang kayong 10 minuto para sa paghahanda at 2 minuto para sa pagpresenta sa harap ng klase. Okay, simulan nyo na mga bata. At meron tayo ditong pamatayan ng or rubrics, pamatayan sa pagmarka na makukuha sa meron dito mga bata. Babasahin ko. Antas puntos. 4 points napakahusay. 3 puntos is mahusay. 3.2 puntos is katamtaman at 1 puntos kailangan ng pagsasanay. So yan ang mga ating pamatayan sa pagmamarka mga bata. Okay, tapos na ba kayo mga bata? So ngayon mga bata, may ininhanda ako dito nga assessment o pagtataya at nais ko kayong kumuha ng isang kalahating papel at sagutan ninyo ito mga bata. Narito ang ating pagtataya mga bata. Number 1, panuto. Piliin ang titik ng pinakatamang sagot. Isulat ito sa malinis na papel mga bata. Unang tanong, ano ang ibig sabihin ng kabuhayan? A. Paraan ng paglilibang. B. Paraan ng paghahanap buhay o pagkakakitaan. C. Paraan ng pag-aaral. D. Paraan ng pagkikipagkaibigan. Pangalawa, alin sa sumusunod ang halimbawa ng kabuhayan? A. Pagtulong. B. Paglalaro. C. Pagsasaka. D. Panonood ng TV. 3. Kung ang komunidad ay malapit sa dagat, anong kabuhayan ang karaniwang mayroon sila? Ano ito? A. Pagsasaka. B. Pangingisda. C. Paggawa ng sapatos. D. Pagtuturo. Pang-4, bakit mahalaga ang pagkaroon ng kabuhayan? A. Upang magkaroon ng maraming kaibigan. B. Upang magiging sikat. C. Upang matulungan ang mga pangangailangan at mabuhay ng maayos. D. Upang makapunta sa ibang bansa. 5. Ano ang dapat nating gawin sa mga produktong gawa sa ating komunidad? Tanggihan at huwag bilhin. Tatangkilikin at susuportahan. Itapon kung hindi gusto. Di ibenta sa nakapamahal na presyo. 6. Anong uri ng kabuhayan ng paggawa ng mga upuan at kabinet mula sa kahoy? A. Pangingisda. B. Paggawa o industriya. C. Pagsasaka. D. Serbisyo. 7. Sino ang mga sumusunod ang serbisyo sa komunidad? A. Magsasaka. B. Nangingisda. C. Guro at doktor. D. Magagawa ng sapatos. 8. Ano ang tawag sa mga bagay na nanggaling sa ating komunidad na maaaring ibenta o gamitin? A. Produkto. B. Basura. C. Laro. D. Libingan. Siyam. Bakit nagkakaiba-iba ang uri ng kabuhayan sa iba't ibang lugar? Dahil gusto lang ng mga tao. B. Dahil sa klima at likas ng yaman na mayroon sila. C. Dahil sa dami ng bahay. D. Dahil sa laki ng paaralan. At panghuli mga bata, ano ang magiging epekto kung naunlad ang kabuhayan sa isang komunidad? A. Maghihirap ang mga tao. B. Walang pagkain sa mesa. C. Uunlad at magiging maayos ang buhay sa mga tao.
D. Walang gustong magtrabaho. Okay, ipasa na inyong mga papel sa harap mga bata. Okay, so ngayon mga bata, bago kayo umuwi sa inyong mga bahay, meron kayong takdang aralin. Ito ay ang inyong takdang aralin mga bata ay sa inyong kwaderno magtanong ng inyong mga magulang kung anong trabaho o negosyo ang mayroon sila. Iguhit ang isang produkto na ipinagmalaki ng inyong komunidad. Isulat ito sa malinis na short bond paper. At iyon lang mga bata, sana mayroon kayong natutunan sa ating klase. At ako nga pala huli, si Binibining Mary Angeline Manila. Magandang umaga ulit mga bata. Bye bye, see you next week.